Sa isang mundo kung saan ang batas ay tila kakampi lamang ng may kapangyarihan, isang inosenteng tao ang hinatulan ng walang paglaban. Isang pamilyang minsang buo, ngayon ay winasak ng isang pagkakamaling hindi nila ginawa. At isang batang lalaki ang naiwan, pinilit dumaking may sugat sa puso at isang misyon sa kaluluwa. Ang ipaglaban ang katotohanan. Sa madilim na gabi, kasabay ng malalakas sa sigaw at marahas sa yabag ng mga dumating na otoridad, nagising si Miguel sa bangungot na hindi niya inakala. Ang kanyang pinakamamahal na ama, kinaladkad ng batas na dapat sana ay nagtatanggol sa walang sala. Tay! Hindi kayo masamang tao! Bakit nila kayo kinukuha? Ngunit ang sigaw ng isang batang puno ng panaghoy ay nilamon ng katahimikan ng sistemang hindi nakikinig sa mahihirap. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kwento. Sa bawat patak ng luha, sa bawat gabing puno ng pangungulila, isang pangako ang binuo ni Miguel. Isang araw, hindi lang niya babawiin ang dignidad ng kanyang ama, kundi ipaglalaban din niyang lahat ng katulad nilang biktima ng isang mundong walang pakialam. Ito ang kwento ng isang batang lumaban sa tadhana, isang kwento ng hustisya na hindi na lamang isang pangarap, kundi isang panata. Sa isang payak at tahimik na baryo sa Kabisayaan, lumaki si Miguel, isang masayahing batang puno ng pag-asa at pangarap. Ang kanyang pamilya, bagamat mahirap, ay punong-puno ng pagmamahal at pagkakaisa. Ang ama niyang si Mang Ernesto ay isang masipag at tapat na magsasaka. Mahal na mahal ni Miguel ang kanyang ama at sa kanyang mga mata, si Mang Ernesto ay ang pinakamabuting tao sa buong mundo. Sa bawat araw na magkasama sila, ipinakita ni Mang Ernesto ang kahalagahan ng pagsusumikap at ng tamang pag-uugali sa buhay. Ngunit ang tahimik na buhay nilang yon ay magbabago na isang trahedya ang dumaan sa kanilang buhay. Isang gabi, isang magnanakaw ang nahuli sa baryo, ngunit wala itong mahuling ebidensya upang ituro ang tunay na salarin. Dahil sa pagkabahala ng mga otoridad at ang pagnanais silang matugunan ng insidente, naghanap sila ng masisisi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, idiniin nila si Mang Ernesto. Isang gabi, persahang pinasok ng mga pulis ang kanilang tahanan habang natutulog sila. Ang malupit na sigaw ng isang pulis ay gumising kay Miguel sa kalaliman ng gabi. Mang Ernesto, ikaw ang itinuturong sangkot sa mga nakawan dito sa baryo. Sumama ka sa amin. Matigas sa utos sa isang pulis. Hindi po totoo yan. Wala akong ginawang masama. Ang desperadong depensa ni Mang Ernesto. Iniiwasan ng mga pulis ang pamilya, ngunit mabilis humarap si Miguel sa kanyang ama. Yakap-yakap ito at tumangis. Tay, huwag kayo sumama sa mga pulis. Hindi masamang tao ang tatay ko. Ang sigaw ni Miguel habang ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Ngunit bingi ang batas sa kanilang panaghoy. Hinila siya ng mga pulis. Hindi na pinansin ang mga pagsamo ni Miguel. Ang ama niyang tapat at matulungin ay ikinulong ng walang sapat na ebidensya, nang walang kahit isang pagkakataon na makapagpaliwanag. Isa lamang siyang magsasaka na walang kakayahang lumaban, kaya ang kanyang kapalaran ay tila nakatakda na magdusa. Lumipas ang mga taon at unti-unting natutong mabuhay si Miguel nang wala ang kanyang ama. Mahirap para sa kanya at sa kanyang ina, ngunit hindi siya kailanman nawala ng pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay ang kanyang pangarap, maging isang abogado at linisin ang pangalan ng kanyang ama. Pumasok si Miguel sa isang universidad. Matindi ang pagsusumikap nito sa pag-aaral.
Hindi madali ang kanyang buhay bilang mag-aaral. Marami siyang kinaharap na pagsubok, ngunit ang kanyang pangarap na ipaglaban ng kanyang ama at ang mga tao na walang kakayahang ipagtanggol sa kanilang sarili ang siyang nagbigay lakas sa kanya upang magpatuloy. Isang araw, kinausap siya ng kanyang propesor sa batas, si Ginoong Santos, isang veteranong abogado na may malalim na kaalaman sa mga kaso at batas. Miguel, anong nag-udyok sa'yo para maging abogado? Tanong ni Ginoo Santos na may mga mata ng kabatiran. Napabuntong hininga si Miguel at tumingin sa kanyang guro. Sa mga mata ni Miguel ay makikita ang matinding damdamin ng pagnanais na baguhin ang kanilang kapalaran. Dahil gusto kong ipaglaban ang mga taong hindi kaya ipagtanggol ang kanilang sarili. Nais kong linisin ang pangalan ng aking ama, na hanggang ngayon ay nakakulong nang hindi man lang binibigyan ng patas sa paglilitis. Ang sagot ni Miguel habang ang kanyang boses ay naglalaman na matinding hangarin. Tumango ang propesor. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamalaki. Ang hustisya ay para sa lahat, Miguel. At kung porsigido ka, magtatagumpay ka. Bungad ng kanyang pagsusumikap, nagtapos si Miguel sa universidad na may pinakamataas sa parangal. Hindi nagtagal, naging ganap siyang abogado. Ngunit ang kanyang unang kaso ay hindi lamang basta isang kaso. Ito ang paglaban para sa kanyang ama, para sa hustisya na matagal nang ninakaw sa kanila. Isang umaga, pumasok si Miguel sa kulungan kung saan nakakulong ang kanyang ama. Habang papalapit siya sa rehas ng selda, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Tay, mahina niyang tinig na naglalaman ng lahat ng pagnanasa at pag-asa. Nagsimulang mapansin ni Mang Ernesto si Miguel at dahan-dahan lumapit sa rehas ng selda. Miguel, anak, ikaw ba yan? Tumango si Miguel at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Tay, abogado na po ako. Gagawin ko ang lahat para mapalaya kayo. Ang sabi ni Miguel habang ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-asa. Luwaang tumango si Mang Ernesto. Maraming taon na akong nakakulong, anak. Minsan na akong nawalan ng pag-asa. Pero ngayong nandito ka, nararamdaman kong may pag-asa pa pala. Mahigpit na niyakap ni Miguel ang kanyang ama. Tay, pagtiwala po kayo sa akin. Lalaban tayo. Sa korte, matapang na tumayo si Miguel sa harap ng hukuman at ipinaglaban ang kaso ng kanyang ama. Pinatunayan niyang walang sapat na ebidensya upang patunayan ang pagkakasala ng kanyang ama noong panahon ng insidente. Inilahad niya ang mga bagong ebidensya na nagpapatunay na inosente si Mang Ernesto. Habang iniisa-isa ni Miguel ang mga testimonya, napansin niyang unti-unting nagbabago ang ekspresyon ng hukom at mga hurado. Nagsimulang mabuksan ang mga nakatagong katotohanan. Sa loob ng maraming taon, ang isang inosenteng tao ay pinagbayad ng kasalanang hindi niya ginawa. Madiing pahayag ni Miguel. Ito na ang oras upang itama ang pagkakamali ng nakaraan. Matapos ang ilang araw ng paglilitis, dumating ang hatol ng hukuman. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya at pakinggan ang mga bagong testimonya, napagpasyahan ng hukuman na si Ernesto de la Cruz ay walang sala at agad na palalayain. Anunsyo ng hukom sa harap ng lahat. Napaluha si Miguel at ang kanyang ina. Agad siyang lumapit sa kanyang ama at mahigpit siyang niyakap. Tay, malaya na kayo. Ang umiiyak na sabi ni Miguel. Luha ang tumango si Mang Ernesto. Salamat anak. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Natapos ang lahat ng pinagdaanan, bumalik ang sigla sa pamilya ni Miguel.
Hindi lamang siya nakapagligtas ng buhay at pangalan ng kanyang ama, kundi nagbigay inspirasyon siya sa iba pang mga inaapi at hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Matapos ang tagumpay sa korte, ang pamilya ni Miguel ay nagsimulang bumangon muli. Bagamat nakalaya si Mang Ernesto at napawalang sala, nananatili pa rin ang mga sugat ng nakaraan. Si Miguel, na ngayon ay isang abogado, ay hindi tumigil sa pagpapalawak ng kanyang hanganin na magbigay hustisya. Hindi lang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa mga hindi kayang ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Ngunit hindi natapos ang laban ni Miguel sa pagkalas ng kanyang ama mula sa bilangguan. Alam niyang marami pa ang mga taong nagdurusa dahil sa mga maling panghusga at hindi pagkakaroon ng tamang pagpapaliwanag sa kanilang mga kaso. Nais niyang magsimula ng isang misyon, ang magbigay ng libreng serbisyo para sa mga hindi kayang magbayad ng abogado. Isang araw, habang siya ay nag-iikot sa isang maliit na komunidad sa kanilang bayan, nakatagpo siya ng isang batang lalaki na naglalakad ng mag-isa. Puno ng takot, lumapit si Miguel at nagtanong, "Anong nangyari, bata? Bakit ka nag-iisa?" Luhaang tumingin ang batang lalaki at sinabing, Ang tatay ko po. Siya po ay nakakulong ngayon. Sinabi ng mga pulis na siya raw pong gumawa ng krimen sa baryo. Pero hindi po yun totoo. Hindi pa siya gumawa ng masama. Hindi ko pa siya kayang iligtas. Narinig ni Miguel ang sakit at takot sa boses ng batang lalaki at alam niyang kailangan niyang magtulungan upang matulungan ang tatay nito. Isang piraso ng pagkakakilanlan ng kanyang nakaraan ang parehong kalupitan at takot na kanyang naranasan bilang anak ni Mang Ernesto. Inisip ni Miguel na ang bata ay hindi dapat mag-isa sa laban na ito, kaya't nagdesisyon siyang tulungan ito. "Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko kayo. Ako si Miguel. Abogado ako. Ang tatay ko ay nakulong din sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Hindi ka nag-iisa." Pinagbigyan ng batang lalaki si Miguel at pinasok nila ang proseso ng paglilitis. Si Miguel ay nagsimula ng mga pagsisiyasat at ipinakita ang mga ebidensyang nagpapatunay na ang tatay ng batang lalaki ay hindi nga nagkasala. Ang mga lumang testigo ay nagbigay ng mga testimonya at nahanap ang mga depekto sa unang investigasyon. Bilang isang abogado, matapang si Miguel sa pagtindig sa harap ng hukuman. Muling ipinaglaban ni Miguel ang kaso ng batang yon, katulad ng ginawa niya para sa kanyang ama, habang ipinapahayag ni Miguel ang katotohanan at ang walang katarunang pagkakasala ng ama ng bata. Nagsimulang magbago ang pananaw ng mga hurado. Tinutukoy ni Miguel ang mga kasinungalingan ng mga testigo at mga kamalian sa unang paglilitis. Hindi lamang siya nakipaglaban para sa ama ng bata, kundi para sa isang buong pamilya. At sa huli, napagdesisyonan ng hukuman na ang tatay ng batang lalaki ay walang sala at pinawalang bisa ang kanyang parusa. Umiyak ng kaligayahan ang batang lalaki at niyakap si Miguel bilang pasasalamat. Salamat po, Kuya Miguel! Salamat po! Ang tagumpay ni Miguel ay nagsilbing ilaw sa maraming tao na hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Naging inspirasyon siya sa mga kababayan niyang nawalan ng pag-asa sa paghahanap ng hustisya. Ang hindi matitinag na determinasyon ni Miguel ay nagbigay daan sa mga nasaktan upang maghanap ng karapatan at magtulungan upang mapanumbalik ang kanilang dignidad. Bilang isang abogado, nagtayo si Miguel ng isang organisasyon na naglalayong tulungan ang mga mahihirap na walang kakayahan sa legal na usapin. Pinangunahan ni Miguel ang mga libreng paglilitis at pagsasanay para sa mga mamamayan. Tinutukan ang mga kaso ng mga hindi makatarungang hinuskahan at hindi nabigyan ng tamang pagkakataon sa paglilitis.
Marami siyang mga napagtagumpayang kaso at ang pangalan ni Miguel ay naging simbolo ng pag-asa sa bayan. Ang batang hindi kayang ipagtanggol ang sarili ay naging isang makapangyarihang abogado na gumabay sa iba na natatakot magsalita laban sa mga maling akusasyon. Isang araw, habang nag-uusap sila ng kanyang ina at ama, sinabi ni Miguel, "Ang hustisya ay hindi lang para sa mga may kapangyarihan, kundi para sa lahat. Nais kong matutunan ng mga tao na hindi nila kailangan mag-isa sa laban para sa tama. Ang tunay na halaga ng hustisya ay hindi sa batas, kundi sa malasakit, tapang at katotohanan." Matapos ang mga tagumpay na kanyang naranasan, hindi lang ang pamilya ni Miguel ang tumanggap ng kaligayahan at papuri. Ang buong baryo ay nagalak sa mga pagbabago na dala ng batang si Miguel, na ngayon ay isang ganap na abogado at tagapagtanggol na mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Nang makilala na si Miguel, hindi lamang sa kanilang baryo, kundi ay sa iba pang mga karatig bayan nito, ginanap ang isang malaking pagtitipon sa kanilang bayan. Ang lokal na pamamahalaan, pati na rin ang mga mamamayan ay nagdesisyon na bigyan ng parangal si Miguel para sa kanyang natatanging kontribusyon sa komunidad. Sa isang seremonya na pinangunahan ng alkalde at mga lokal na leader, tinawag ang pangalan ni Miguel upang tanggapin ng isang espesyal na award. Sa pamamagitan ng matibay na pananampalataya sa hustisya, tapang at malasakit sa mga tao, si Miguel de la Cruz ay ipinagpapasalamat namin sa pagiging isang huwaran at halimbawa ng isang tunay na abogado. Siya po ay isang buhay na patunay na ang bawat isa ay may kakayahang magtagumpay at ang hustisya ay para sa lahat, anuman ang estado sa buhay. Pahayag ng alkalde habang binibigyan ng medalya si Miguel. Tumayo si Miguel at tumanggap ng parangal sa harap ng mga tao. Ngunit sa kanyang mga mata, ang tagumpay ay hindi lamang para sa kanya. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa aking pamilya, sa komunidad na tumulong sa akin at sa aking mga guro na nagsanhi ng aking pagnanais na magtagumpay at maglingkod. Ang tunay na parangal ay hindi ang medalya o ang titulong abogado, kundi ang pagkakaroon ng pagkakataong magbigay ng pag-asa sa mga tao na nawalan ng gana sa buhay dahil sa mga maling akusasyon. Ang tunay na halaga ng tagumpay ay nakikita sa bawat ngiti at pasasalamat ng mga taong natulungan natin, sabi ni Miguel sa kanyang talumpati. Habang siya ay naglalakad pabalik sa kanyang pamilya, nagkaroon siya ng malalim na pagmumuni-muni. Hindi na siya ang batang Miguel na puno ng takot at pag-aalala. Siya ay isang ganap na abogado na hindi lang ipinaglalaban ang kanyang ama, kundi ang lahat ng mga tao na hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang parangal na tinanggap niya ay hindi lang isang simbolo ng kanyang tagumpay, kundi isang patunay na ang bawat hakbang na ginawa niya mula sa pag-aaral hanggang sa paglilitis ay nagbunga na isang mas makatarungang mundo para sa mga hindi kayang makipaglaban. Sa bawat araw na lumilipas, ang pangalan ni Miguel ay naging isa sa mga pinakamagandang halimbawa ng pag-asa at pagsusumikap. Naging isa siya sa mga pinakakinikilalang abogado sa buong bansa at naging isang inspirasyon sa mga kabataan na isundan ang kanyang yapak. Hindi na siya lamang isang abogado, kundi isang simbolo ng hustisya, tapang at malasakit. Sa kabila ng lahat ng tagumpay at na magandang buhay na kanilang tinamasa, alam ni Miguel at ng kanyang pamilya na ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkakaroon ng malinis sa pangalan at ang pagtulong sa iba upang maranasan nila ang hustisya na nararapat para sa lahat. Sa huli, natutunan ni Miguel na ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa batas, kundi tungkol sa katotohanan, katapangan at ang kakayahang ipaglaban ang tama.
At sa bawat pagsubok sa buhay, natutunan niyang ang tunay na liwanag ay matatagpuan lamang sa gitna ng dilim. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!